안녕하세요. 모두들 행복한 음력설을 보내세요. 제 이름은 AC입니다. And welcome to Korean Cramming with C. For EPS topic examinees na gustong matutong mag-Korean, ang tanong ng marami, mas okay bang mag-enroll sa language center o mag-self-study na lang? In this video, we'll talk about the pros and cons of two options para makatulong sa inyong desisyon. Let's start. The first option is Korean Language Center. We'll discuss first the pros. Structured learning. Lessons follow a systematic curriculum ensuring you learn in the right sequence. Dahil may curriculum ang klase, may lesson plan, may step-by-step na pagkakasunod-sunod ang dapat pag-aralan, katulad ng pagsusulat, pagbabasa, mga grammar, vocabularies. Perfect ito para sa mga beginner at gustong mag-build ng basics. Professional guidance. Teacher correct mistakes, answer questions, and offer cultural insights. May mga guro o teacher na magtuturo sa iyo at gagabay sa pag-aaral mo. May magpapaliwanag at patuloy na magpapaliwanag sa mga bagay na mahirap maintindihan tulad ng mga grammar at pronunciation. Interaction, opportunities to practice with classmates through conversations and group activities. Dahil nasa classroom ka, mayroon mga classmate na makatutulong sa pagpapractice in terms of group activities. Maganda ito lalo na kung gusto mong mahasa ang communication skills mo para sa trabaho sa Korea. Resources. Centers often provide textbooks, exercises, and sometimes multimedia tools tailored to your level. Nagbibigay ang mga language center ng mga books na akma para sa exam, mga quiz every meeting at mga multimedia tools na akma sa level mo. Most learning center included na sa tuition ang mga books, pati na rin ang language dictionary. Motivation. The schedule and deadlines keep you disciplined and committed. Dahil sa fixed schedule, mas madali kang magiging consistent sa pag-aaral. May mga deadline, assignment kang dapat gawin at isubmit, kaya mas na-force tayo na mag-aral at ma-motivate. KLC cons. Cost. Classes can be expensive especially at well-known centers. Mahal. Medyo mataas ang bayad lalo na kung sikat na language center ka mag-aaral. In our place, around 6,000 ang tuition fee at dun sa mga napagtanungan ko na iba, may 10,000, some are more than 10,000. Time. Fixed schedules may be hard to juggle with other responsibilities. May fixed schedule kaya minsan mahirap isabay sa iba mo pang ginagawa. Lalo na kung working ka. Yes, some center may mga schedule, either online or face-to-face na pwede mong pagpilian. But still, magdedepende pa rin ito kung papasok siya sa vacant mo as an employee. Pace limitations. The pace is determined by the group, so it might feel too fast or too slow for you. Hindi mo kontrolado ang bilis ng aralin dahil nakadepende ito sa buong klase. Magkakaiba tayo ng intellectual capacity and capability. May mga madali sa atin na mahirap sa iba at vice versa. Pero dito, kailangan mong makasabay. Commute. Traveling to and from the center can take time and money. Ang laki ng kakainin ng oras, pera, pagod ang pagpunta at pag-uwi mula sa learning center. Dahil kahit saan ka pumunta, lahat ng lugar, ang traffic. Now let's begin with the second option, the self-study. For the self-study pros, flexibility. Learn at your own pace and according to your schedule. Pwede kang mag-aral sa sarili mong oras at bilis. Kung kailan ka bakante, kung kailan ka sinisipag, kung kailan at sa kung paanong paraan ka mas makakapag-aral ng gusto. Cost practicality. Many free or affordable resources are available online, such as apps, YouTube videos or books. Nasa sipag at tiyaga ng paghahanap mo bago ka makatagpo. Customization. Focus on the aspects of the language you're most interested in, like K-drama vocabs or travel phrases. Pwede kang mag-focus lang sa kung ano lang ang gusto mong matutunan. Depende sa kung anong gusto mong diskarte para sa mas ikakatuto mo. Convenience. Study anytime and anywhere without needing to commute.
Dahil hindi mo na kailangan bumiyahe, pwede kang mag-aral sa kahit na anong oras mo gusto, sa kung saan mo gusto sa pinaka-convenient na paraan at panahon para sa'yo. Para naman sa self-study cons, lack of guidance. It's harder to identify and correct mistakes without a teacher. Mahirap itama ang mga pagkakamali kung wala tayong taong mapagtatanungan. Lalo na, mahirap intindi ng pinag-aaralan dahil ito ay bago lamang sa atin. Hindi natin matukoy kung tama o mali ang ginagawa o nalalaman natin. Discipline challenges. Staying consistent without external accountability can be tough. It's really tough. Nakalabanin lagi ang sarili. Kung paano magiging disiplinado, gawin ang mga dapat at tama nang walang nagbabantay sa'yo. Napakaraming outside forces ang hihila sa katamaran mo. Limited rehearsals. Without a peers or teacher, conversational rehearsal may be lacking. Dahil ikaw lang mag-isa, walang classmate, hindi ka makapag-practice ng maigi dahil wala kang kasama. Overwhelm. Sifting through numerous resources and creating a study plan can be confusing. Sa dami ng makikita mo online na nagsasabi ng kung ano ang dapat unahin sa pag-aaral, hindi mo na malaman kung alin ang dapat sa hindi at kung ito ba talaga ang kailangan mo base sa paggagamitan mo. So now, after the explanations, are we going to enroll or not? Or we can choose the hybrid approach, which is enrolling in a language center, then self-study after. Pwede kang mag-enroll muna para matutunan ng mga basics katulad ng pagsulat, pagbasa, paggawa ng sentence, pag-unawa sa grammar, pagbibilang, dahil ito lang naman talaga ang tinuturo sa mga language center. Tapos after graduation, pwede ka na mag-self-study para ma-review at mahasa ang mga natutunan mo. Kung ako ang tatanungin, ito ay nakadepende sa iyong layunin, oras at budget. Kung seryoso kang matutunan ng Korean para sa fluency, sa trabaho o proficiency exams katulad ng topic, mas maganda kung mag-enroll ka sa isang language center. May gabay ng guro, structured lessons at regular na practice na makatutulong para mas mabilis kang matuto. Pero kung ang goal mo ay basic understanding lang para sa casual use, sa panonood ng K-drama, travel o simpleng pakikipag-usap, at wala kang malaking budget o oras, maaaring mas praktikal ang self-study. Kailangan lang tiyakin na consistent ka at gagamit ng tamang resources para hindi masayang ang oras mo. Kayo, anong mas tutugma sa sitwasyon nyo? Depende ito sa goals mo kung bakit ka nag-aaral. Ano ang mas bet mo? Pero sa lahat ng ito, isa lang ang susi para sa tagumpay. Consistent, consistency. If you can't be consistent, you can't be anything. Sa kahit na anong bagay, basta bago para sa atin, lahat mahirap. Lahat ng bago, lahat ng simula, mahirap. But if you will do it little by little, day by day, consistently, the average will always transform into greatness. So if you want to be successful, be consistent. At dyan nagtatapos ang ating video. Para sa mga EPS topic examinees, kaya niyo yan. Mag-aral ng mabuti, gamitin ang tamang resources at magtiwala sa sarili nyo. If you have questions or if you want to share experiences, just comment below. Don't forget to like, share, and subscribe for more tips and guidance. Fighting everyone! 감사합니다.